It is high time for Vice President Sara to face these allegations of ill-gotten and hidden wealth. Ill-gotten and hidden wealth. Ayaw kong maniwala sana rito. But if the Vice President will appear here and explain all of these allegations, then we will be able to find out the real truth of the matter. Show us your SALN. Explain the Sami Uy checks. And prove to the Filipino people na ang yaman ninyo, Madam President, Madam Vice President, ay galing sa pawis, hindi sa payout. Huwag po tayong magtago sa sayaw ng tinatawag nating confidentiality. So habang, Madam Chair, habang pinapakinggan ko po ang naging presentation at testimony ni former Senator Trillanes, I think it is important to put on record na ang narinig natin ngayon na hindi lamang haka-haka o mere accusation na walang basihan. Nakita po natin lahat ang ating nalaman dito. May basihan lahat ng sinabi ng resource person ngayon at bilang isang miyembro ng committee, ang takeaway ko dito ay simple lang. These are matters that deserve verification. Ang mga inilalahad ngayon ay nangangailangan ng mataimtim na pagsusuri. Hindi naman po natin sinasabi dito na ito na ang final conclusion. Hindi pa po. Subalit may sapat na basihan para sabihin na kailangan pa itong suriin ng mas maigi. May I continue on with my manifestation, Madam Chair? You may continue, Honorable Abante. Gusto ko lang pong sabihin sa aking manifestation, bakit po kinakailangang sumipot ni Vice President Sara dito? Alam nyo, Madam Chair at my dear colleagues, ang hirap sa atin, kapag ordinaryong tao ang may kaso, arrested agad. Pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential o kaya ay busy sa trabaho. Iniwala po ako that when serious allegations are raised, Congress has only one responsibility: to act, to examine, to let the process move forward. Ako po, I am disappointed na wala ang ating Vice President. But I'm not surprised, Madam Chair. I'm not surprised. Pero mas maganda sana kung nandito siya sapagkat palagay ko nakikinig siya. Alam niya lahat ng pinag-uusapan dito. Oho. Now, the Vice President has shown a pattern. Matapang sa salita, pero umiiwas sa tanong. She is tough when speaking to media, when issuing statements, pero kapag haharap sa proseso, biglang nawawala. Madam Chair, this is not only about attendance. This is a preview of leadership. Tatanungin ko, sabihin ko ulit, a preview of leadership. Binanggit niya na gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pag siya Pangulo ng Pilipinas, hahayaan niya na pumunta lang sa media ang isang leader ng bansa upang sabihin ng mga bagay na ito kaysa siya ay humarap sa committee na siya nag-iimbestiga. A leader, Madam Chair,
who avoids questions sends a dangerous message. That power is above accountability. Hindi pwedeng piliin lang kung kailang kasasagot. Public office demands transparency because, as the Constitution says, public office is a public trust, especially when the questions are quite serious. Now, we have seen this before. Toughness directed at those who cannot fight back. Remember the sheriff Shipans, matapang sa mga taong walang laban. Real leadership is tested when you face scrutiny, not when you avoid it. So batay po sa affidavit ni Senator Trillanes, Madam Chair, mahigit 111 million ang pumasok sa mga accounts ni VP Sara as of April 2016 pa lamang. May mga summary of deposits din na nagpapakita ng mahigit na 2.4 billion pesos na dumaloy sa account nila, silang dalawa, ni dating Pangulong Duterte. Now, this is not political harassment. Oh, Madam Vice President, hindi po ito chismis. Ito ay mga bank records na sinasabing similar sa hawak ng AMLC. Kapag mali ang computation ng Senator Trillanes, sana pumunta po kayo rito, Madam Vice President, upang i-correct niyo kami. The simple life image, Madam Chair, sinasabi ninyo, Madam Vice President, na simple lamang ang buhay nyo, pero ang dami nyong abogado. Oh. Pero paano naging simple ang buhay kung may daang-daang milyong pisong payout mula sa isang tao na iniuugnay sa droga at sa pogo? Transparency is a must, Madam Chair. Ang sabi nga po, sinabi ko na nung una kong manifestation dito, dalawang konstitusyon na pinapaniwalaan ko. Ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at ang biblical constitution na ang sabi, the truth shall set you free. Pero sa Kongreso, ang truth ay makikita lamang kung sasagot ka sa tanong. You are the second official of this land. Hindi pwedeng sa video ka lamang sumasagot habang kami rito ay naghahanap ng katotohanan. Madam Chairwoman, it is high time for Vice President Sara to face these allegations of ill-gotten and hidden wealth. Ill-gotten and hidden wealth. Ayaw kong maniwala sana rito. But if the Vice President will appear here and explain all of these allegations, then we will be able to find out the real truth of the matter. Show us your SALN. Explain the Sami Uy checks. And prove to the Filipino people na ang yaman ninyo, Madam President, Madam Vice President, ay galing sa pawis, hindi sa payout. Huwag po tayong magtago sa sayaw ng tinatawag nating confidentiality. Yan lamang po ang aking manifestation, Madam Chair. Salamat.